Kester Nation, sa ating balitang entertainment naman, humingi ng paumanhin sa kanyang social media si dating Mr. Supranational Philippines 2024 Brandon Espiritu matapos ang kanyang kontrobersyal na komento tungkol sa mga beauty pageant contestants na may halong banyaga o tinawag niyang halfies. Nagugat ang issue sa isang viral na palitan ng komento sa Instagram sa pagitan ni Espiritu at Filipino-American model at pageant title holder na si Jether Palomo. Sa naturang mga conversation, sinabi ni Espiritu na mahihirapang makipagsabayan ang Pilipinas sa national pageant kung wala ang mga Pilipinong may dugong banyaga. Si Palomo na madalas na kumakatawan sa Pilipinas sa mga male pageant ay kinoronahan bilang Mr. Pilipinas Global 2025 at naging katawan ng bansa sa Mr. Global 2025 kung saan nagtapos siya sa top 11. Bago ito, nakilala rin siya bilang grand winner ng isang brand at first runner-up sa Mr. Tourism World 2023 na ginanap sa Brazil. Isang netizen ang nagtanong kung bakit walang umawit sa Tagalog kahit may mga kalahok na kumakatawan sa Pilipinas. Dito ay sinabi ni Espiritu na hindi naman sila nakatira sa Pilipinas. Kester Nation, dahil sa naturang pahayag, maraming netizen ang napataas ang kilay at nadismaya, lalong buwan ng pagiging malaya ng Pilipinas at nasabing tila minamaliit nito ang kakayahan ng mga Pilipinong fully blooded na manalo sa international pageant. Dahil dito, naglabas ng pahayag si Espiritu upang humingi ng paumanhin at linawin ang kanyang naging komento online. Binigyan din niya na hindi niya layuning maliitin ang mga tagumpay ng mga Pilipinong kumakatawan sa bansa sa iba't ibang patimpalak. Humingi rin siya ng pangunawa sa publiko at nakiusap na huwag idamay ang kanyang mga negosyo, empleyado at iba pang organisasyon na may kaugnayan sa kanya dahil wala umano silang kinalaman sa kontrobersya. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, nagpasalamat si Espiritu sa mga pumuna sa kanya at sinabing magsisilbi itong mahalagang aral upang mas maunawaan niya ang epekto ng kanyang mga binitawang salita. Star FM News Connect.